Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 58. Lumang Tipan, Leviticus 1, Leviticus 2, Leviticus 3. Tinawag ni Yahweh si Moises at kinausap siya mula sa tolda ng pagpupulong, sinasabing, "Kausapin mo ang bayan ng Israel at sabihin sa kanila, kapag sinumang tao mula sa inyo ang magdadala ng isang handog kay Yahweh, dalhin bilang inyong handog ang isa sa inyong mga hayop, alinman mula sa pangkat ng mga hayop o mula sa kawan. Kung ang kanyang handog ay isang handog na susunugin mula sa pangkat ng mga hayop, dapat niyang ihandog ang isang lalaking hayop na walang dungis. Ihahandog niya ito sa pasukan ng tolda ng pagpupulong para maaari itong tanggapin sa harapan ni Yahweh. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na susunugin, at pagkatapos tatanggapin ito sa ngalan niya para gawing kabayaran ng kasalanan para sa kanyang sarili. Pagkatapos dapat niyang patayin ang toro sa harapan ni Yahweh. Ang mga anak na lalaki ni Aaron, ang mga pari, ihahandog ang dugo at isasaboy ito sa altar na nasa pasukan ng tolda ng pagpupulong. Pagkatapos dapat niyang balatan ng handog na susunugin at pagpira-pirasuhin ito. Pagkatapos ilalagay ng mga anak na lalaki ni Aaron na pari ang apoy sa ibabaw ng altar at maglalagay ng kahoy para palakasin ang apoy. Ilalagay ng mga anak na lalaki ni Aaron, na mga pari, ang mga piraso, ang ulo at ang taba ng maayos sa kahoy na nasa apoy na nasa altar. Pero dapat niyang hugasan ng tubig ang mga lamang loob at ang mga binti nito. Pagkatapos susunugin ng pari ang lahat ng bagay sa altar bilang isang handog na susunugin. Magbibigay ito sa akin ng mabangong halimuyak, magiging isang handog ito na ginawa sa akin sa pamamagitan ng apoy. Kung mula sa kawan ng kanyang handog para sa handog na susunugin, isa sa mga tupa o isa sa mga kambing, isang lalaking walang kapintasan ang dapat niyang ihandog. Dapat niya patayin ito sa hilagang dako ng altar sa harapan ni Yahweh. Isasaboy ng mga anak na lalaki ni Aaron, na mga pari, ang dugo nito sa bawat gilid ng altar. Pagkatapos dapat niyang pagpira-pirasuhin ito, kasama ang ulo at ang taba nito, at ay lalatag ang mga iyon ng pari sa kahoy na nasa apoy, na nasa altar, subalit dapat niyang hugasan ng tubig ang mga lamang loob at ang mga binti. Pagkatapos ihahandog ng pari ang kabuuan, at susunugin ito sa altar. Ito ay isang handog na susunugin, at magbibigay ito ng mabangong halimuyak para kay Yahweh, isang handog ito na ginawa sa kanya sa pamamagitan ng apoy. Kung ang handog niya kay Yahweh ay isang sinunog na handog na mga ibon, sa gayon dapat niyang dalhin bilang kanyang handog ang alinman sa isang kalapati o batang ibon. Dapat itong dalhin ng pari sa altar, pilipitin ang ulo nito, at sunugin ito sa altar. Pagkatapos dapat patuluin lahat ng dugo nito sa gilid ng altar. Dapat niyang alisin ang balan-balunan kasama ang mga laman nito, at itapon ito sa tabi ng altar sa silangang dako, sa lugar para sa mga abo. Dapat niyang biyakin ito hawak ang mga pakpak, pero hindi niya ito dapat hatiin sa dalawang bahagi. Pagkatapos susunugin ito ng pari sa altar, sa kahoy na nasa apoy. Magiging isang handog na susunugin ito, at magbibigay ito ng mabangong halimuyak para kay Yahweh, magiging isang handog ito na ginawa sa kanya sa pamamagitan ng apoy. Kapag magdadala ang sinuman ng isang butil na handog kay Yahweh, dapat pinong harina ang kanyang handog, at babuhusan niya ito ng langis at lalagyan ito ng insenso. Dadalhin niya ang handog sa mga anak na lalaki ni Aaron ang mga pari, at doon kukuha ang pari ng isang dakot ng pinong harina kasama ang langis at ang insensong naroon. Pagkatapos susunugin ng pari ang handog sa altar para alalahanang may pagpapasalamat ang tungkol sa kabutihan ni Yahweh. Magbibigay ito ng mabangong halimuyak para kay Yahweh, magiging isang handog ito na ginawa sa kanya sa pamamagitan ng apoy. Mabibilang kina Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki ang anumang natirang butil na handog. Ganap na inilaan ito kay Yahweh mula sa mga handog kay Yahweh na ginawa sa pamamagitan ng apoy. Kapag naghahandog kayo ng isang butil na handog na walang pampaalsa na hinurno sa isang pugon, dapat malambot na tinapay ito na gawa sa pinong harin ng hinaluan ng langis, o matigas na tinapay na walang pampaalsa, na pinahira ng langis.
Kung hinurno ang inyong butil na handog sa isang lapad na koaling bakal, dapat gawa ito sa pinong harina na walang pampaalsang hinaluan ng langis. Hahatiin ninyo ito sa pira-piraso at babuhusan ito ng langis. Isang butil na handog ito. Kung niluto sa isang kawali ang inyong butil na handog, dapat gawa ito sa pinong harina at langis. Dapat ninyong dalhin kay Yahweh ang butil na handog na ginawa mula sa mga bagay na ito, at idudulog ito sa pari, na siyang magdadala nito sa altar. Pagkatapos kukuha ang pari ng ilan mula sa butil na handog upang alalahanang may pagpapasalamat ang tungkol sa kabutihan ni Yahweh, at susunugin niya ito sa altar. Magiging isang handog ito sa pamamagitan ng apoy, at magbibigay ito ng mabangong halimuyak para kay Yahweh. Mabibilang kina Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki ang anumang natira sa butil na handog. Ganap na inilaan ito kay Yahweh mula sa mga handog kay Yahweh na ginawa sa pamamagitan ng apoy. Walang butil na handog na inyong ihahandog kay Yahweh ang gagawing may pampaalsa, dahil hindi kayo dapat magsunog ng pampaalsa, ni anumang pulot, bilang handog na ginawa kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy. Ihahandog ninyo ang mga ito kay Yahweh bilang isang handog ng unang mga bunga, pero hindi gagamitin ang mga iyon upang magbigay ng mabangong halimuyak sa altar. Dapat ninyong timplahan ng asin ang bawat butil ninyong handog. Hindi ninyo kailanman dapat hayaang mawala ang asin ng kasunduan ng inyong Diyos mula sa inyong butil na handog. Kasama ng lahat ng inyong mga handog dapat maghandog kayo ng asin. Kung maghahandog kayo kay Yahweh ng unang mga bunga ng isang butil na handog, maghandog ng sariwang butil na sinangag sa apoy at pagkatapos dinurog upang maging pagkain. Pagkatapos dapat ninyong lagyan ito ng langis at insenso. Isang butil na handog ito. Pagkatapos susunugin ng pari ang bahagi ng dinurog na butil at langis at insenso para alalahanang may pagpapasalamat ang tungkol sa kabutihan ni Yahweh. Isang handog ito na ginawa kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy. Kung mag-alay ang isang tao ng isang handog para sa pagtitipon-tipon ng isang hayop mula sa grupo ng mga hayop, maging lalaki o babae, dapat siyang mag-alay ng isang hayop na walang kapintasan sa harapan ni Yahweh. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang handog at papatayin ito sa pintuan ng tolda ng pagpupulong. Pagkatapos isasaboy ng mga anak ni Aaron na lalaki na mga pari ang dugo nito sa mga gilid ng altar. Iaalay ng lalaki ang handog kay Yahweh na isang alay para sa pagtitipon-tipon sa pamamagitan ng apoy. Ang tabang bumabalot o nakadikit sa lamang loob, at ang dalawang bato at ang tabang nasa mga puson, at ang taba ng atay, kasama ang mga bato, aalisin niya ang lahat ng ito. Susunugin iyon ng mga anak ni Aaron na lalaki sa ibabaw ng altar kasama ang handog na susunugin, na naroon sa kahoy na nasa apoy. Magbibigay ito ng mabangong samyo para kay Yahweh, magiging handog ito na gawa para sa kanya sa pamamagitan ng apoy. Kapag ang alay na handog ng lalaki sa isang pagtitipon-tipon para kay Yahweh ay mula sa kawan, lalaki o babae, dapat siyang maghandog ng isang alay na walang kapintasan. Kapag maghandog siya ng isang tupa para sa kanyang alay, pagkatapos dapat niyang ihandog ito sa harapan ni Yahweh. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang alay at papatayin ito sa harapan ng tolda ng pagpupulong. Pagkatapos isasaboy ng mga anak na lalaki ni Aaron ang dugo nito sa mga gilid ng altar. Maghahandog ang lalaki ng alay ng mga handog para sa pagtitipon-tipon bilang isang handog na gawa sa pamamagitan ng apoy kay Yahweh. Aalisin ang taba, ang buong taba ng buntot hanggang sa gulugad, at ang tabang bumabalot sa lamang loob at ang lahat ng tabang malapit sa lamang loob, at ang dalawang bato at ang tabang nasa mga ito, na nasa mga puson at ang taba ng atay, kasama ang mga bato, aalisin niya ang lahat ng ito. At susunugin ng pari ang lahat ng ito sa altar bilang isang pagkaing handog na gawa sa apoy kay Yahweh. At kung ang handog ng lalaki ay isang kambing, kung gayon ihahandog niya ito sa harapan ni Yahweh. Dapat niyang ay patong ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at patayin ito sa harapan ng tolda ng pagpupulong. Pagkatapos isasaboy ng mga anak na lalaki ni Aaron ang dugo nito sa mga gilid ng altar. Ihahandog ng lalaki ang kanyang alay kay Yahweh na gawa sa pamamagitan ng apoy.
Aalisin niya ang tabang bumabalot sa lamang loob at ang lahat ng tabang malapit sa lamang loob. Aalisin niya rin ang 2 bato at ang taba na nasa mga ito, na nasa mga puson at ang taba ng atay kasama ang mga bato. Susunugin ng pari ang lahat ng iyon bilang isang pagkaing handog na gawa sa pamamagitan ng apoy, para magbigay ng isang mabangong samyo. Pag-aari ni Yahweh ang lahat ng taba. Magiging isang permanenteng batas ito sa lahat ng mga salinlahi ng inyong bayan sa bawat lugar na gagawa ninyo ng inyong bahay, na dapat hindi kayo kakain ng taba o dugo. Bagong tipan. Mark 33 minuto pasado alas 9:50, Mark 10:1-12. At dumating sila sa Capernaum. At nang siya ay nasa loob ng bahay, tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ngunit sila ay tahimik, sapagkat habang sila ay nasa daan nakikipagtalo sila sa isa't isa kung sino ang pinakadakila sa kanila. Umupo siya at tinawag ang 12 ng magkakasama, at sinabi niya sa kanila, kung sino man ang nais mauna, dapat siyang maging huli sa lahat at maging tagapaglingkod ng lahat. Kumuha siya ng isang maliit na bata at pinaupo sa kanilang kalagitnaan. Binuhat niya ito at sinabi sa kanila, sino mang tumanggap sa isang batang katulad nito sa aking pangalan ay tumanggap din sa akin. At kung sino man ang tumanggap sa akin, hindi lamang ako ang tinanggap niya, kundi maging ang nagsugo sa akin. Sinabi ni Juan sa kanya, Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng demonyo sa iyong pangalan at pinatigil namin siya, dahil hindi siya sumusunod sa atin. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang patigilin, sapagkat walang sino man ang gagawa ng dakilang bagay sa pangalan ko at pagkatapos ay magsasalita ng anumang masama tungkol sa akin. Sino mang hindi laban sa atin ay sama sa atin. Sino mang magbigay sa inyo ng isang tasa ng tubig upang inumin dahil kabilang kayo kay Kristo, totoong sinasabi ko sa inyo, hindi mawawala ang kanyang gantimpala. Ang sino mang nagiging dahilan na madapa ang isa sa mga bata na ito na naniniwala sa akin, mas mabuti pa sa kanya na talian ang kanyang leeg ng malaking gilingang bato at itapon siya sa dagat. Kung ang iyong kamay ang dahilan upang ikaw ay madapa, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na walang kamay kaysa may 2 kamay at pumunta sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Kung saan ang kanilang mga uod ay hindi kailanman mamamatay at ang apoy ay hindi kailanman mamamatay, kung ang iyong paa ang dahilan upang ikaw ay madapa, putulin mo ito. Mas mabuti pa para sa iyo na pilay kang papasok sa buhay, kaysa may 2 paa at maitapon sa impyerno. Kung saan ang kanilang mga uod ay hindi kailanman mamamatay at ang apoy ay hindi kailanman mamamatay. Kung ang iyong mata ang dahilan upang ikaw ay madapa, dukutin mo ito. Mas mabuti pang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa mayroong 2 mata at maitapon sa impyerno, kung saan hindi namamatay ang kanilang mga uod at hindi namamatay ang apoy. Dahil ang lahat ay maasanan ng apoy. Ang asin ay mabuti, ngunit kung mawala ang pagkaalat nito, paano mo ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang asin sa inyong mga sarili at magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Iniwan ni Jesus ang lugar na iyon at pumunta sa rehiyon ng Judea at sa lugar lampas sa ilog ng Jordan at muling pumunta ang mga tao sa kanya. Tinuruan niyang muli ang mga ito, gaya ng kanyang nakagawian. At pumunta sa kanya ang mga Pariso upang subukin siya at nagtanong, naaayon ba sa batas ang hiwalayan ng asawang lalaki ang kanyang asawa? Sumagot siya, ano ba ang iniutos sa inyo ni Moises? Sinabi nila, pinahintulutan ni Moises ang lalaki na sumulat ng katibayan ng paghihiwalay at pagkatapos ay paaalisin siya. Sinabi ni Jesus sa kanila, ito ay dahil sa matitigas ninyong mga puso, kaya isinulat niya ang batas na ito. Ngunit sa simula pa lamang ng paglikha, hinawa sila ng Diyos na lalaki at babae. Sa kadahilanang ito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang makipisan sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman.
Kaya hindi na sila dalawa, kundi iisang laman. Kaya ang pinagbuklod ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Nang nasa bahay na sila, muli siyang tinanong ng kanyang mga alagad tungkol dito. Sinabi niya sa kanila, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae at mag-asawa ng ibang babae ay nangangalunya laban sa kanya. At kung makikipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa at mag-asawa ng ibang lalaki, siya ay nangangalunya. Mga awit, Psalm 27 is the 1-6. Si Yahweh ang aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot? Si Yahweh ang kanlungan ng aking buhay, kanino ako mangangamba? Nang lumapit sa akin ang mga gumagawa ng kasamaan para lamunin ang aking laman, ang aking mga kalaban at ang aking mga kaaway ay nadapa at nabuwal. Kahit ang isang hukbo ay nagsasama-sama laban sa akin, ang aking puso ay hindi matatakot, kahit digmaan ay umusbong laban sa akin, kahit ganoon ay mananatili akong nagtitiwala. Isang bagay ang aking hiniling kay Yahweh, at iyon ay aking hahanapin, na ako ay mananahan sa tahanan ni Yahweh sa lahat ng mga araw ng aking buhay, para makita ang kagandahan ni Yahweh at para magnilay-nilay sa kanyang templo. Dahil sa araw ng kaguluhan ay ikukubli niya ako sa kanyang kubol, sa loob ng kanyang tolda ay itatago niya ako. Itataas niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Pagkatapos ay itataas ang aking ulo ng mas angat kaysa aking mga kaaway na nasa paligid ko, at ako ay maghahain ng mga handog ng kagalakan sa kanyang tolda. Aawit ako at gagawa ng mga awitin kay Yahweh. Matapat na Ama, kami ay nakatayo sa paanan ng krus at nasasaksihan ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig at sakripisyo. Habang nakikita namin si Jesus na iniwan ng kanyang mga alagad at nilibak ng kanyang mga kaaway, tulungan mo kaming manatiling tapat kapag ang pagsunod sa kanya ay nagdudulot sa amin ng lubos na sakripisyo. Bigyan mo kami ng pananampalataya upang maniwala na ang kamatayan ay hindi ang wakas at na darating ang umaga ng muling pagkabuhay. Naway dalhin namin ang aming krus araw-araw at sumunod kay Jesus, sa pagkaalam na ang mga mag-aalay ng kanilang buhay alang-alang sa Kanya ay makakahanap nito. Sa pamamagitan ng awa ni Jesus, aming tagapagligtas at Hari, Amen.